Dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na ibalik na sa Pilipinas matapos ang 2 taon. Kampo ng dating mambabatas na nindigan na mahina umano ang kaso laban dito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang pagkilala ang tulong ng Presidente at Prime Minister ng Timor-Leste para maibalik ng Pilipinas si Arnie Teves. 74% ng mga Pilipino nais na i-priority ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan ng bansa ayon sa SWS survey. Driver's license ng rider na tinakpan ang plaka para makaiwas sa NCAP sinuspindi ng LTO. Department of Social Welfare and Development nagsagawa ng reach-out operation sa Makati City kaninang umaga. Babaeng lumabas mula sa sewage, tumulong para kumbinsihin na sumama sa DSWD ang mga kapwa street dwellers. At Wish 1075, itinanghal na FM Radio Station of the Year sa 6th Village People's Choice Awards. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 30, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naibalik na sa Pilipinas mula Timor-Leste si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Inaasang harap na siya sa korte kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Samantala, nanindigan ng kanyang abogado na mahina umano ang kaso laban kay Teves at kumpiyansa silang mapapawalang sala ito sa tamang panahon. Narito ang report ni Dante Amento. April 2023, napaulat na pumasok sa Timor-Leste si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Siya ang pangunahing akusado sa Pamplona Massacre na ikinasawi ng 10 individual kabilang si Governor Ruel Digamo. At matapos ang mahigit 2 taon, naglabas ng Administrative Deportation Order ang Timor-Leste government. Sinundo siya kahapon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration. Sa mismong eroplano pa lang sa Timor-Leste, binasahan na siya ng kanyang Miranda rights habang isinilbi ng NBI ang kanyang warrant of arrest. Ginoong Arnolfo Teves Jr., kayo po ay may karapatan malaman ang iyong karapatan. At ito po ang mga sumusunod. Kayo ay may karapatan tumahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring gamitin sa iyo laban sa iyo sa hukuman. Kayo ay may karapatan kumuha at pumili ng abogado. Kung wala ho kayong kakayanan, kumuha ng abogado, ibigyan ho kayo ng ating gobyerno. Naiintindihan niyo po ba yung mga karapatan na yun? Sir. Thank you po. Kagabi ay opisyal nang naibalik sa bansa si Teves. Inaasahang haharap ito sa korte sa bansa sa mga susunod na araw kaugnay ng patong-patong na kasong kinakaharap nito. Harapin niya lahat ng mga paratang sa kanya na nauukol sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at sa 12 pang tao na pinatay noong Marso 2023. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito. Samantala, tinuligsa ng kampo ni Teves ang pagpapadeport sa kanilang kliyente dahil pinagbigyan umano ang kanilang petition for habeas corpus. Dagdag pa ni Attorney Topacio, matagal na silang naghahanda para idepensa ang kanilang kliyente sa hukuman dito sa Pilipinas. Paliwanag nito, mahina ang kaso na naisampa sa kanyang kliyente. Gagamitin umano nila ang lahat ng legal remedies na maaari nilang isagawa sa bansa. Considering the weakness of the case of the prosecution na lahat po ng testigo laban kay Congressman Teves ay inatras na nila ang kanilang mga testimonya laban sa kanila sapagkat yung mga testimonyang yon ay nakuha po lamang sa pamamagitan ng pananakot ng violation ng kanilang right to counsel. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Matagal na inabangan ng publiko ang pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Pasado alas 11 kagabi nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang sinasakyan niyang eroplano. Kaagad naman itong dinala sa headquarters ng National Bureau of Investigation para isailalim sa booking process at medical check-up. Ang detalye ng report ni Benedict Samson. Pagkadating sa headquarters ng National Bureau of Investigation kagabi, kaagad na sinuri ng doktor mula sa NBI si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Okay naman po, nabigyan siya ng kaukulang pansin naman ng doktor ng NBI at nandun din po yung kanyang pamangkin na doktor din po. Matapos ito ay kinuhanan na ito ng fingerprint at mugshot bilang parte ng booking process. Dumating din sa tanggapan ng NBI ang legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio. Hadiya, hindi siya pinahintulutang makapasok sa Villamor Air Base kaya hindi niya kagad nakita ang kanyang kliyente. Pero binigyan naman siya ng pagkakataon na makausap ang kanyang kliyente. Inasistihan din ni Attorney Topacio ang nanay ni Teves na dumating din sa tanggapan ng NBI na matagal na ring hindi nakikita ang kanyang anak. What struck me most ay yung naging madamdamin na pagtatagpong muli ng kanyang ina sapagkat more or less 2 years na po silang hindi nakikita at naging talagang very touching ang eksena kanina nung sila'y nagkitang mag-ina. Dinala rin sa NBI ang ilang personal na gamit para sa dating kongresista. Ayon sa NBI, matapos sa mga proseso na pinagdaanan ng dating kongresista ay pagpapahingay nila ito at saka dadalhin sa korte. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong na ginawa ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta at Prime Minister kay Rala Gusmao para mapabalik sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa isang video message na inilabas kagabi, sinabi ng Pangulo na naisakatuparan ang pagpapauwi kay Teves sa tulong ng dalawang mataas na opisyal ng Timor-Leste na anya ay masidhing nagtrabaho upang matuldukan na ang extradition kay Teves. Mensahe ng Pangulo kay Teves, ito na ang panahon para harapin ang kanyang mga kaso at tiniyak sa mga Pilipino na bibigyang katarungan ang anumang lawlessness sa Pilipinas. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Degamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. Inaasahang dadalhin na ngayong araw sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Doon ikukulong si Teves habang wala pang commitment order ang korte sa kanya. Mula sa Pasay City, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano na yung susunod na gagawin kay former Congressman Teves? Magandang umaga-aga. Katatapos lamang ng ginawang press con ng National Bureau of Investigation o NBI kung saan sila yung may custody kay dating Congressman Arnie Teves Jr. Ayon kay Director Jaime Santiago kanina, mula dito sa NBI headquarters nila dito sa Pasay City, actually aga nakakaalis lamang ng sinakyan ni dating Congressman Teves. Papunta na sila ng New Bilibid Prison o NBP dyan sa Muntinlupa City. Pero ang nilinaw dito ng NBI aga, hindi naman convicted pa si dating Congressman Teves. Maaring isipin ng ating mga kasangbahay bakit nandun siya dadalhin. Mayroon kasing nakuhang kumbagang facility ang NBI dyan sa Muntinlupa sa Building 14 ng New Bilibid Prison. So bukod ito doon sa mga convicted na mga person deprived of liberty. Ayon kay Santiago, ibubuko din muna ito ng kwarto si dating Congressman Teves. At pagkatapos ito ay magkakaroon naman ng tinatawag nilang return of warrant of arrest. Ito yung inisyu naman ng Manila RTC
Branch 55 na may na nag-issue ng warrant of arrest laban kay Teves. Pagkatapos nito, ayon kay Santiago, ang bahala na ang korte na mag-schedule ng arraignment doon sa mga kinakaharap niyang kaso. Diyan sa Maynila, alam natin mahigit sa may 10 counts of murder na nakasampad dyan sa kanya. Mayroon ding frustrated murder at 4 na counts ng attempted murder. At ayon pa kay Santiago kanina, maaring ang mula sa NBI facility dyan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ay mag-issue ng commitment order ang NBI na ilipat sa ibang lugar. So sabi ng NBI dito, bahala na ang korte na mag-desisyon. At nakita din natin kanina aga naging emotional itong si Teves, lalo na nang magsalita yung kanyang nanay, kasama kasi nila kanina at ang kanyang abogado. Nakwento kasi ng kanyang nanay na 2 taon din na hindi niya nakita yung anak, at ayon pa kay Teves, hindi na rin niya nakita yung kanyang tatay nung ito ay namatay na. At ang sinasabi naman dito ni Teves, nanindigan siya na wala siyang naging kasalanan, at ang pag-asa rin niya na makakuha siya ng patas na paglilitis dito sa kanyang kinakaharap na mga kaso. Tanong din natin kanina kung kinukumpirma ba niyang siya ay pumasok ng Timor-Leste noong 2023, subalit pinigilan na tayo ng NBI na sasagutin ni Teves yung issue na yon dahil mayroon daw sub judice rule na maaring ma-violate. So abangan natin kung ano ang magiging development nito, kung kailan siya formal na maihaharap sa korte, dahil ayon pa sa NBI, pwede naman daw yung arraignment ay gagawin through online dahil pinapahintulot naman ito ng ating hukuman. Yaman ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Sa ikalawang bugso ng performance evaluation ni President Ferdinand Marcos Jr., 2 courtesy resignation ang muling tinanggap ng Pangulo. Kaugnay nito, nagbigay ng personal na pananaw si Executive Secretary Lucas Bersamin kung bakit napagdesisyonan ng Pangulo na palitan ang mga ito. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. 2 head of agency ang tinanggal sa tungkulin kaugnay ng direktibang courtesy resignation mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa na rito ay si Solicitor General Menardo Guevara. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malaki ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ngunit maaaring panahonaan niya upang bumaba ito sa pwesto. Well, si Solgen Guevara has been there since the beginning, no? And maybe it is time for him to go to another venture. And so the President accepted his resignation to allow for fresh blood to come in. Kumpiyansa naman si E.S. Bersamin na magagampanan ng bagong Solicitor General na si Attorney Denise Marie Berberabe ang mga obligasyon nito sa pamahalaan, lalo na at malawak ang karanasan nito pagdating sa mga batas. The Solicitor General is the statutory counsel of the Philippine government, and she must now stand equal to that job, to that responsibility. I expect no less from her, as the President certainly does. So we look forward to working with her. Samantalang napalitan na rin si Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera na 2 termino nang nananatili sa pwesto. Si CHED Commissioner Shirley Agrupis ang hahalili dito. Samantala, nagbigay naman ng sariling pananaw si E.S. Bersamin sa posibleng dahilan kung bakit tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation nito. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED. Or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Tiniyak ni Secretary Bersamin na ang bawat courtesy resignation na kanilang natatanggap ay dumadaan sa masusing assessment upang matukoy kung sumusunod ba ang mga ito sa mga pamantayang itinakda ng Pangulo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ipinagpaliban ng Senado ang impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Ito ay upang unahin ang pagpapasa ng mga prioridad na panukalang batas sa nalalabing araw ng 19th Congress. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nakatakda na sanang simula ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, June 2. Ngunit kagabi, naglabas ng pahayag ang tanggapan ni Senate President Francis G. Escudero na nagpapaliban sa naturang aktibidad. Nakasaad dito na ang presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado ay isasagawa na sa June 11, 2025. Ito ay upang bigyan daan ang pagtatalakay ng Senado ng mga priority legislative measures bago mag-adjourn ng 19th Congress. Ilan sa 12 priority measures na target maipasa ay ang E-Governance Act, Open Access and Data Transmission o ang Konektadong Pinoy Act, amendments to the Universal Healthcare Act at ang Virology Institute of the Philippines. Gayon din ang amendments to the Right-of-Way Act, setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan, Judicial Fiscal Autonomy, Denatured Alcohol Tax at ang Anti-Pogo Act. Ang mga ito nila ay resulta ng talakayan ng mga lider ng Kongreso kasama si President Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng Legislative Executive Development Advisory Council meeting kahapon. Sa 6 na araw na nalalabi bago ang sine die adjournment ng Congress sa June 14, binigyan diin ni Senate President Escudero na kailangang iprioridad ang pagpapasa ng mga ito sa parehong kapulungan ng Kongreso. Kasang-ayon din ito sa hakbang ng administrasyon na isaayos ang pamahalaan alinsunod sa pangangailangan at inaasahan ng mga mamamayan. Kinumpirma rin ng kampo ni Escudero na napadalhan na ng sulat si House Speaker Representative Martin Romualdez habang binigyan din ng kopya ang opisina ni Vice President Sara Duterte sa parehong araw ng pag-anunsyo nito sa publiko. Bukod sa pag-aaproba ng mga naturang panukala, kailangan rin anyang kilusan ang mahigit 200 presidential appointments. Kabilang na dito ang cabinet secretaries, opisyal ng constitutional commissions, foreign service officers at officers ng Armed Forces of the Philippines. Hudyat ng pagsisimula ng impeachment proceedings sa Senado ang presentasyon ng Articles of Impeachment ng House of Representatives. Kapag naipresenta na ito sa plenaryo, maaari nang mag-convene o magtipon ang Senado bilang impeachment court at isagawa ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natanggap na ng House of Representatives ang abiso ng Senado na bagong schedule sa presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa halip na June 2, naurong ito sa June 11, 2025. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kinumpirma ng tagapagsalita ng House of Representatives na natanggap na ng Kamara ang abiso ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagbabago sa schedule ng presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Mula June 2, ang bagong itinakdang petsa ay sa June 11, 2025 na. Ayon kay House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, ipinasa na ito sa House Prosecution Panel para sa nararapat na pag-aksyon. Samantala, kaapelyido ng ilang senador ang ilan pang nadiskubreng questionabling recipients ng confidential funds ni VP Sara. Gaya ng mga naunang sinasabing bogus recipients, wala ring record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Inihayag ito ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Gaya ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John Lapid, Clarice Ontiveros, Christine Applegate Estrada at Dennis Tanya Escudero. Bukod dito, may ilan pang recipient na ang apelyido ay kapangalan ng isang cafe restaurant at kongresista. Pagsunod-sunod ang mga kahina-hinalang pangalan mula Chichirya hanggang Senado, mukhang nagplano lang talaga na itago at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Bago ito, naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos na isa rin sa umani recipients ng confidential funds ni VP Duterte. Ayon sa isang miyembro ng House Prosecution Panel, asahan pa ang iba pang ebidensya at testigong iprepresenta nila sa impeachment trial. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inikayat ng isang House leader si Vice President Sara Duterte na itigil na ang pamumulitika at sa halip ay makipagtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Kasunod ito ng inilabas na Social Weather Stations o SWS survey kung saan lumabas na mayorya ng mga Pilipino ang nagsabing dapat makipagtulungan para unahin ang mga kailangan ng bansa at harapin ang kaso ng impeachment. Ang detalye ihatid sa atin ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye sa pinakahuling resulta ng SWS survey kaugnay ng pananaw ng publiko sa dapat maging prioridad ni VP Sara Duterte? Aga, lumabas sa May 2025 survey ng Social Weather Stations o SWS ang ilang isyong nais ng mayorya ng mga Pilipinong matugunan ni Vice President Sara Duterte pagkatapos nga ng May 2025 midterm elections. Sa panayam sa 1,800 respondents sa buong bansa noong May 2 hanggang 6, 2025, 74% ang nagsasabing dapat makipagtulungan si VP Sara para unahin ang mga pangailangan ng bansa. 68% naman na nagsasabing dapat harapin ito ang kaso ng impeachment, sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. 61% naman ang naniniwalang dapat ituon ng Vice Presidente ang oras nito sa pagpapatupad ng sariling plataporma at polisiya. Samantalang 59% ang nagpahayag na dapat magpatuloy si VP Sara sa tungkulin bilang pangalawang Pangulo at iwasan ang pamumulitika. Kaya giit ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, malinaw ang mensahe ng survey. Harapin dapat ang kaso, tumigil sa pamumulitika at makipagtulungan ang Vice Presidente para sa ikabubuti ng bansa. Dagdag pa nito, kung may layunin si VP Sara na makabubuti, ay ipakita ito sa gawa at hindi sa mga pagbatikos. Wala pang pahayag ang kampo ni VP Sara kaugnay ng mga isyong ito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nanawagan ng suporta si outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga pulis para kay incoming PNP Chief Nicolas Torre III. Si Torre ay uupo bilang ika-31 pinuno ng pambansang pulisya. Makaraang i-anunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang appointment nito kahapon. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia? Ella, may dedikasyon, sinubog ng karanasan at paprinsipyong opisyal. Ganito ay nilarawan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, incoming PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sa isang pahayag na nawagan ng suporta si General Marbil sa mga pulis para kay General Torre. Sinabi ni General Marbil na ibigay din kay General Torre ang kaparehong suporta na ibigay sa kanya ng mga pulis. Tiwala naman si Marbil na ipagpapatuloy ni Torre ang PNP Anti-Criminality Campaign para sa peace and order ng bansa. Naniniwala din si Marbil na magtutuloy-tuloy ang internal reform sa organisasyon, community partnership at investigative excellence sa ilalim ng pamumuno ni Torre. Si Torre ang kauna-unahan ng Chief PNP na nagtapos sa Philippine National Police Academy of the NPA. Siya ay produkto ng PNPA tagapaglusad class of 1990. Ang turnover ceremony, Ella, ay sasagawa sa Tutu. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na trading ng langis sa international market, maaaring magkaroon ng rollback na 20 centavos o pwede rin na tumaas ng 30 sentimos ang kada litro ng diesel. Habang posible naman na walang maging paggalaw o tumaas ng 40 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Samantala, ang kerosene din ay inaasahan na magkakaroon ng 10 sentimos na rollback o maaring walang maging pagbabago sa presyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, ilan sa mga dahilan ng dagdag bawas sa presyo ng langis ay ang posibilidad ng panibagong US sanction sa Russia. Gayon din ang inaasahang pagdaragdag sa produksyon ng langis ng OPEC. Kasama rin sa mga faktor ang tumataas na geopolitical tensions sa mga oil-producing countries, pati ang
lumuluwag na US-EU tariff concerns. May mga grupo na gaya ng senior citizen ang humihiling sa Metropolitan Manila Development Authority na exemption sa odd even scheme, lalo na kapag mayroon silang medical appointment. Samantala, makikipagpulong naman ang MMDA sa mga bicycle user community para sa panukalang gawing shared lane ang exclusive bike lane sa EDSA habang isinasagawa ang EDSA Rebuild. Narito ang report ni Benedict Samson. Hindi pa natatanggap na Metropolitan Manila Development Authority ang formal request ng Senior Citizen Party List para sa hiling na exemption ng mga senior citizen sa odd-even scheme. May ilan kasi matatanda ang hirap ng gumamit ng public transportation at gumagamit na lamang ng pribadong sasakyan para sa kanilang medical check-up. Ayon sa MMDA, inaaral pa nila kung pagbibigyan ang naturang request. So, we will study it kasi baka ma-defeat naman po yung purpose since ang hinahabol nating time frame para sa EDSA rebuild is only 18 to 24 months and papakinggan ho namin but at the end of the day it's the final decision of our chairman kung magagrant ho siya ng mga exemptions. Samantala, makikipagpulong rin ng MMDA sa mga bicycle user group upang hingin ang kanilang panig sa panukala na gawing shared lane ng exclusive bike lane sa EDSA. Sa EDSA Rebuild, isang linya na magsisimula sa inner lane o ang EDSA busway, magsisimula ang konstruksyon. Wala ho talagang magagawa. Kailangang alisin yung mga bollards because of the EDSA Rebuild. Alisin ho talaga yung nasa outermost lane. So most of them are supportive. At sabi nila wala naman talagang magagawa. We have to comply, we have to support. Nilinaw din ng MMDA na kabilang din sa exempted sa odd-even scheme ang marked media vehicle. Pero hindi naman sila exempted sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Huwag naman po sila sumalubong sa one-way, huwag naman po magbeating the red light. Yun nga po yung pakiusap namin because this courtesy, itong pribilehiyong binibigay natin sa mga kababayan natin sa mga emergency vehicles, media vehicles, sana naman po, huwag naman pong abusuhin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 5 araw na ang nakalipas simula nang muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang pangunahing mga kalsada sa Metro Manila. Kaugnay nito, isang rider ang nasuspindi ang lisensya matapos takpan ang plaka upang makaiwas sa huli. Mula sa Quezon City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano ang naging violation itong rider na naging batayan sa suspensyon ng kanyang driver's license? Magandang tanghali, Aga. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nalabag ng nasabing rider yung Section 18, Use of Plate Numbers, Paragraph 2 ng Republic Act 4136 at dagdag ng LTO na yung registered owner ng nasabing motor ay makokonsidera na isang improper person to operate a motor vehicle. Binigyang diin ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na iligal ang pagtatakip ng plate number na modus. Aniya may karampatang parusa ito kaya hinihikayat niya ang publiko na ipagbigay alam agad ito sa LTO kung makakita ng kahalintulad na insidente para sa mabilis na aksyon. Alinsunod sa direktiba ng kasalukuyang administrasyon na paigtingin ang kampanya laban sa mga kamote rider, agad na inaksyonan ng Land Transportation Office o LTO ang insidente ng isang motorista na sinadyang takpan ang plaka ng kanyang motorsiklo upang makaiwas sa huli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pinatawan ng 90 days preventive suspension ang lisensya ng naturang motorista. Nagpalabas na ng show cause order ang LTO laban sa rehistradong may-ari ng motorsiklo at iniutos sa kanya na humarap sa LTO Central Office upang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng karampatang parusa. Pansamantala ring inilagay sa under alarm ang status ng motorsiklo
upang hadlangan ang anumang transaksyon habang iniimbestigahan ang nasabing kaso. Aga nagbabala rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motorista na may kaukulang multa na 5,000 pesos ang pagtatakip ng plaka upang makaiwas sa huli sa ilalim ng ipinatutupad nilang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayan muna update, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Inanunsyo ng Commission on Elections na magkakaroon ng voter registration mula July 1 hanggang 11, 2025 bilang paghahanda sa barangay at SK elections sa December 1. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, target nilang makapagpa-register ng 1 milyong bagong botante. Nauna nang inanunsyo ng COMELEC na hindi napapayagan ang paggamit ng barangay certificate bilang proof of residency. Ito ay matapos matuklasan ng ahensya na ginagamit ito ng ibang opisyal para ilipat ang ibang botante sa ibang lugar. Magpapatuloy din ang Register Anywhere program at early voting para sa vulnerable sectors para sa BSKE. Muli ring isasagawa ang mall voting at pinalawak na access para sa mga botanteng senior citizen, buntis at may kapansanan. Samantala, hindi muna isasama ang Bangsamoro Region sa registration upang hindi maapektuhan ang kauna-unahang parliamentary elections doon sa Oktubre. Lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS na 87% ng mga Pilipino ang nais na unahin ng bagong Senado ang reforma sa edukasyon sa 20th Congress. Kabilang sa mga mungkahi ng mga respondent ang pagpapalakas ng public education, pagbibigay ng scholarships at pagpapalawak ng vocational training. Malaki rin ang suporta sa sektor ng agrikultura, healthcare at social welfare. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga manggagawa na magiging target sa rollout ng 20 pesos rice program ng pamahalaan na huwag agad maniniwala sa mga claim at impormasyon para maka-avail ng 20 pesos kada kilong bigas. Ito ay kaugnay ng planong rollout sa June 13 ng Department of Agriculture kasama ang DOLE para sa mga minimum wage earner. Narito ang report ni Mia Alonzo. Isa si Angela sa minimum wage earner ang nag-aabang sa programang 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan. Ayon sa kanya, napakalaking bagay na maka-avail ng murang bigas, lalo na sa katulad niyang nasa minimum lang ang sahod. Oo, kasi minimum lang eh. Magkano lalo na sa katulad namin na nangungupahan. Siyempre, kung ang bigas is bababa, kabawasan, malaking kabawasan sa amin. Dagdag pa ni Angela, bagamat wala silang anak ng kanyang asawa, ay may umaasa pa rin sa kanila ng mga magulang at pamilya. Kaya malaking bagay aniya kung magiging isa siya sa mapipili na mapasama sa pilot testing ng programa sa susunod na buwan. Yesterday, nakausap ko si Pangulo, no, ating Pangulo si Ferdinand PBBM. Nagpapunta kami ng warehouse ng NFA at in-update ko siya rito at humingi ako ng go signal sa kanya na i-launch na to namin ni Sec Benny ng DOLE. No? Ang target date namin is June 13. A little bit of a gift to our minimum wage, some of our minimum wage earners, no, from Independence Day. So yun ang napili namin na date. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., June 30 nila planong isagawa ang pilot testing sa target na 120,000 minimum wage earners sa bansa na ilalabas ng DOLE. Of course, these workers are part of organizations or companies, no, na willing to join the pilot test, no. But of course, itong ginagawa natin ngayon, hindi naman ibig sabihin limitado doon. We're really preparing for 2026, 2027, 2028. So nakikita niyo as time goes by, unti-unting i-implement. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment na huwag basta maniniwala sa mga magpapakilala na may access sa programa para maging backer at magka-access sa P20 program. Sana muna silang maniwala kung ano naman po mga sinasabi para maka-avail nitong programa na ito. Hintayin po nila ang ikangaya pasabi, pahayag, manggagaling po sa
mga regional offices ng DOLE. Katulong din po natin mga regional directors ng DA. Tapos po yung mismong kumpanya nila. Ayon kay DOLE Secretary Benny Laguesma, kapag may mga ganitong klaseng programa ay may mga nag-aabang na para makapangbiktima. Kung meron pong umabot sa kanila na mensahe, may nagpasabi na kami ay merong access yan, namin, pero merong konsiderasyon, huwag po silang maniwala doon. Dagdag pa ng kalihim, buong bansa ang target ng pilot testing, kaya paalala nito na hintayin lamang ang opisyal na manggagaling sa mga regional office. Ayon sa dalawang ahensya, asahan din na hakbang lamang ang mga isinasagawang pilot testing para sa malawakang implementasyon nito sa bansa pagsapit ng 2026. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Department of Agriculture na target nilang ibalik ang maximum suggested retail price o MSRP ng baboy sa Hulyo o Agosto ngayong taon. Ito ay upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng baboy sa mga pamilihan. Kapag ipinatupad ang MSRP, mananatili sa 380 pesos per kilo ang liempo at 340 pesos to 350 pesos per kilo naman ang pige at kasim. Ang Food Terminal Incorporated o FTI ang magsisilbing middleman sa pagitan ng mga magsasaka at retailers. Humiling si DA Secretary Chu Laurel ng 500 million pesos na pondo upang mula sa Malacanang para sa malawakang pagpapatupad ng programa. Ayon sa kanya, inaasahang sapat ang 150,000 metric tons ng baboy mula Pampanga at Tarlac hanggang Enero sa Metro Manila. Nagsagawa ng food redemption ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isang lugar sa Tondo, Manila kung saan 62 benepisyaryo ang target na maabutan ng tulong. Ito ay sa ilalim pa rin ng walang gutom program ng DSWD. Mula sa Tondo, Manila, may report si Mia Alonzo live. Mia, kamusta ang isinagawang food redemption dyan sa Tondo? Magandang tanghali, Ella. Sa ilalim nga ng programa na Walang Gutom, program ng DSWD, nagsagawa sila ng redemption o food redemption program kung saan maaari na makabili ng pagkain ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng mga food stamp na ipagkakaloob sa kanila. 62 na beneficiaries ang pagkakalooban ngayong araw sa food redemption. Dito maaaring makabili ng pagkain ng isang benepisyaryo sa pamamagitan ng food voucher na ibibigay sa kanila. Nagkakahalaga ito ng 3,000 pesos, kaya maaari itong i-redeem ng isang beneficiary sa pagkain sa halagang 3,000. Bawat individual ay dumadaan muna sa nutrition education session kung saan dito itinuturo ang kahalagahan ng pagpili sa mga masusustansyang pagkain na dapat binibili ng isang individual o pamilya. Available sa food redemption ang bigas, iba't ibang klase ng gulay, prutas, gayon din ng karne at mga isda. Layon din ng nutrition session na maturuan din ng bawat pamilya ng tamang pagkain na dapat nilang ihain sa hapagkainan. Ella, ayon sa ahensya, targeted ang bawat beneficiary na mapagkakalooban ng food voucher depende sa magiging assessment ng mga social worker sa mga area na may mataas na kaso ng kagutuman. At yan muna ang update mula dito sa Tondo, Manila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Matapos na matunton ang babaeng nag-viral kamakailan na lumabas mula sa isang sewage sa Makati City na kinilalang si Rose, nagsagawa kaninang umaga ang pag-abot team ng Department of Social Welfare and Development ng Reach Out Operation sa iba pang mga street dweller sa Makati City na pinangunahan ni Secretary Rex Gatchalian.
Kasama ring nag-ikot ng kalihim si Rose at tumulong para kumbinsihin ang mga katulad niya na sumama sa pag-abot center ng DSWD kung saan sila kakausapin para mabigyan ng karampatang tulong at intervention para maiayos ang kanilang mga kalagayan. Nananawagan ng ilang anti-smoking advocate na ipasa na sa Kongreso ang Standardized Packaging Bill. Layunin itong tanggalan ng marketing appeal ang mga tobacco at vape product na ibinebenta sa merkado. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, paano makakatulong ang panukalang batas na ito para mabawasan ang bilang ng mga gumagamit ng tobacco sa Pilipinas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon sa mga nakausap natin na non-smoking advocate kanina sa pamamagitan ng panukalang batas na ito kung saan tatanggalan ng marketing appeal ang mga tobacco at vape products, may iwasan na maakit ang mga kabataan na bumili at gumamit ng mga ganitong klase ng produkto. Kasabay ng pagdiriwang ng World No Tobacco Day ngayong araw, isinusulong ng Action on Smoking and Health o ASH, pati na rin Philippines College of Chest Physicians na ipasa ang Standardized Packaging of Tobacco and Electronic Smoking Devices Act of 2025. Nakapaloob sa panukalang batas na ito ang mas istriktong regulasyon sa paggamit ng electronic smoking devices, gawing plain at uniform ang packaging ng mga ganitong produkto at paglalagay ng mas pinaigting na graphic health warnings sa mga ito. Ayon kay Philippine College of Chest Physician President Dr. Jubert Benedicto, sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, made-deglamorize ang tobacco products at maiiwasan ang manipulation na maaaring magdulot ng addiction, lalo na sa mga kabataan. Talagang very urgent para sa amin. The sooner we can get it across, the better. Because as what was shown by the survey na sinabi nga ng Secretary, 14% of current vape users belong to the 13 to 15 years of age. Dagdag pa nito na nanatiling seryoso ang problema ng tobacco use sa bansa, kaya nangangailangan ng batas na nakasentro sa kalusugan ng mga Pilipino. Samantala, bukod sa pagtatanggal ng marketing appeal, target rin ng mga grupo na ipatanggal ng flavoring sa mga e-cigarettes upang i-discourage ang mga kabataan na gumamit nito. Mariin din ang panawagan ng mga grupo sa House Committee on Youth, Health and Trade, pati na rin Senate Committee on Health na magsagawa ng mga hearing pagdating sa mga ganitong klase ng issue. Mula dito sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City, yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Para naman sa ating ulat panahon, nagsimula na ang initial stage ng habagat o southwest monsoon ayon sa Weather State Bureau na Pag-asa. Base sa latest weather forecast, ipinaliwanag ng Pag-asa na nagsisimula ng bumalik ang southwesterly wind flow o ang hangin na nagmumula sa West Philippine Sea na nagpadala ng maulat o nagdadala ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Bagaman wala pang namomonitor na panibagong low pressure area, sinabi ng Pag-asa na asahan ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa area ng Mimaropa, Western Visayas Region at Negros Island. Habang asahan din na magiging maulap na may isolated rain showers sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ingat mga kasangbahay dahil isa na namang aksidente na sangkot ang isang rider sa Cavite ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team. Narito ang report ni Leslie Widem. Biglang U-turn. Bigla ba ng blind spot? Sumalpok ang motorcycle rider na ito sa isang SUV sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Biga 2 sa Silang, Cavite, alas 5 ng umaga noong 27 ng Mayo. Sa lakas ng pagbangga ng motor sa SUV ay naipit ang harapang gulong ng motorsiklo kaya't nahirapan ang mga otoridad na alisin ito. Makain ako sa pangalan, tigil ako doon. Ako kasi may boss.
dahan-dahan ako kasi kakain kami dito, pipinahan ko to. Click up on this side, yan. Isang concerned citizen ang nagparating sa UNTV News and Rescue Team sa nangyari kaya't agad na rumisponde ang grupo. Ayon sa 25 anyos na biktima, galing sila sa Tagaytay kasama ang kanyang mga kaibigan at pauwi na sana sa Las Piñas City. Mahirap. Pero magagawa naman. Opo. Nagtamo ng gasgas sa magkabilang kamay ang rider at hinihinalang dislocation of fracture sa balikat ng rider. Matapos ma-assess, makuha ang vital signs at malapatan ng kaukulang first aid, agad na dinala sa ospital sa Las Piñas General Hospital, Satellite and Trauma Center ang biktima para masiguro ang kanyang kalagayan. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng City Health Office ng Davao City na mayroon ng 6 na kaso ng Mpox sa lungsod. Kasalukuyan namang inoobserbahan ang close contacts ng mga ito. Mula sa Davao City, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, kumusta na yung kalagayan niyang 6 na kaso ng Mpox dyan sa Davao City? Aga, sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang ginagawang observation and monitoring ng City Health Office ng Davao City sa mga pasyente na nagpositibo o nahawaan ng monkeypox dito sa lungsod. Aga, sa ngayon ay wala pang ibinababa ang local government unit ng Davao City hinggil sa mandatoryong pagsusuot ng face mask. Sa isang interview kanina sa City Health Office ng lungsod, wala rin umanong garantiya na hindi mahahawakan ng isang tao dahil lang sa pagsusuot ng face mask, hindi kagaya sa COVID-19. Bunsod nito ay pinaalalahanan ang mga residente ng Davao City na huwag mag-panic buy ng face mask, sa halip ay iwasan ang skin-to-skin contact. Sa kasalukuyan, may 6 na kumpirmadong kaso ng Mpox sa Davao City. Isa ang nasawi dahil sa komplikasyon na hindi dulot ng monkeypox. Isa naman ay gumaling habang ang 4 ay patuloy na inoobserbahan at minomonitor. Ayon sa City Health Office ng lungsod, stable naman ang kondisyon ng mga pasyente at wala sa kritikal na kalagayan. Minomonitor din ng opisina ang kalagayan ng mga close contact ng mga nasabing pasyente. Aga, ayon sa City Health Office ng Davao City, bagaman hindi garantiya ang pagsusuot ng face mask laban sa Mpox, ay malaking tulong pa rin ito, lalo na ngayon na nasa flu season tayo. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Tuloy-tuloy ang isinasagawang clearing operation ng Tupi Municipal Police Station kasama ang mga opisyal mula sa Tupi PNP Community Police Assistance Center. Gayon din ang Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Tupi at Polomolok at mga emergency unit ng barangay matapos manalasa ang isang buhawi kahapon. 14 na individual ang sugatan habang 7 bahay at 2 sasakyan ang nasira bunga ng insidente. Winasak din ng buhawi ang karamihang pananim ng saging, niyog at papaya sa Tupi. Bahagyaring naantala ang supply ng kuryente dahil sa pagkasira ng mga linya ng Socoteco 2. Pagsapit ng bandang alas 5 ng hapon, matagumpay na natapos ng Tupi MPS kasama ang mga katuwang na ahensya ang clearing operations at naibalik na sa normal na daloy ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada.
Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang Sincere Japanese Skills Academy Incorporated sa Davao City dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal recruitment. Bukod sa Japanese language training, kapalit ng bayad na 3,000 pesos hanggang 50,000 pesos, ay nangangako rin ito ng trabaho sa Japan sa tulong ng isang Peking recruitment group at isang lisensyadong agency. Ito na ang ika-4 na JLC na isinara ng DMW sa loob ng 2 linggo, kasunod ng mga pasilidad sa Bulacan at Cebu. Inimok ng DMW ang iba pang biktima na makipag-ugnayan sa Migrant Workers Protection Bureau upang makatanggap ng libreng legal na tulong. Nagbabala ang mga health official sa Australia kaugnay ng pagkalat ng bagong COVID-19 sa variant na NB181 na bahagi ng Omicron family. Ayon sa Griffith University, ang bagong variant ay responsable sa pagtaas ng mga kaso na umabot sa higit 40% sa Victoria at gayon din sa bahagi ng Perth. Dahil dito, hinikayat ni Health Minister Mark Butler ang publiko na magpabakuna laban sa COVID-19 at magpa-booster, lalo na ang mga edad 65 pataas, kung lumampas na sa itinaktang panahon mula sa huling bakuna. Bagamat walang ebidensya ng mas matinding sintomas, sinabi ng World Health Organization na maaring mas mabilis itong makahawa at makaiwas sa ilang nakaraang bakuna. Tinanggihan ng Hamas ang panibagong ceasefire at hostage deal proposal na inihain ng Estados Unidos. Aprobado na sana ng Israel ang naturang kasunduan, ngunit hindi ito tinanggap ng Hamas dahil umano hindi nito tinutugunan ang kanilang pangunahing kahilingan gaya ng ganap na pagtigil ng digmaan at pag-alis ng mga Israeli forces sa Gaza. Ayon sa ulat, sakop ng panukala ang pagpapalaya ng Hamas ng 10 buhay na bihag at 18 bangkay kapalit ng 60 araw na tigil putukan at pagpapalaya sa ilang bilanggong Palestinian. Nanindigan ang Israel na hindi nito tatapusin ang digmaan hanggat hindi napapalaya ang lahat ng bihag at tuluyang natatalo ang Hamas. Umabot na sa higit 54,000 ang nasawi sa Gaza mula nang magsimula ang opensiba ng Israel noong October 2023. Binigyang parangal kagabi ang Wish 1075 sa ginanap na ika-6 na Village People Choice Awards. Bukod sa Wish, dinaluhan din ito ng iba't ibang personalidad at grupo na kinilala rin sa kanilang larangan. Narito ang report ni Jed Neresina. And the VP Choice Award goes to Wish FM 1075. Patuloy na nagbibigay ng dekalidad na mga programa at umaakit ng milyong-milyong Pilipinong tagapakinig. Ito ang Wish 1075, isang malaking karangalan ng itanghal na FM Radio Station of the Year, ang Wish 1075 sa ginanap na Village People Choice Awards kagabi. Ang pagkilalang ito ay nagpapatibay sa patuloy na pagsisikap ng Wish 1075 na maghatid ng makabuluhang serbisyo sa kapwa at mag-ambag sa pagpapayaman ng musikang Pilipino. So first of all, maraming salamat sa VP Choice Awards for this recognition. Salamat sa pag-recognize ng aming craft, ng aming trabaho. Talaga nakakataba ng puso at nakaka-inspire yung mga ganitong recognition kasi it means na-appreciate nila yung ginagawa ng Wish 1075. Kilala ang Wish 1075 sa kanilang wish bus na nagbibigay pagkakataon sa mga Filipino artist na magtanghal ng live at mas mapalaganap ang kanilang mga talento sa buong mundo. Ngunit higit pa rito, kinikilala rin ang Wish 1075 sa kanilang mga proyekto na nakasentro sa paglilingkod sa kapwa, mga adhikaing patuloy na isinusulong ng radio station.
It means a lot kasi isa to sa mga inspirasyon namin para mas pagbutihin pa yung ginagawa namin, yung craft namin. So thank you so much for this additional inspiration. Ito na ang ika-6 na Village People Choice Awards kung saan binibigyang pagkilala ang mga napiling paborito ng publiko mula sa iba't ibang kategorya gaya ng lifestyle, business, entertainment at iba pa. Me, as an individual, I'm a fan of award-giving bodies, not only locally but internationally. So when I conceptualized doing this particular VPCA, I wanted to engage the people. The people basically decides who is going to win every year here at the VPCA. But basically, it's empowering people, making them choose who they really want in terms of brands, in terms of artists, in terms of whoever will win here. It's a testament to the artists as well, how they are able to reach the fan base here in the Philippines. Ang pagkakaroon ng ganitong award ay isang patunay ng kahusayan at dedikasyon ng Wish 1075 sa pagbibigay ng dekalidad na programa sa lahat ng wishers. At sa muling pagsapit ng anibersaryo ng FM radio station on wheels sa darating na Agosto, asahang magpapatuloy ang lahat ng magandang nasimulan ng Wish 1075. So wishers, keep on wishing! Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaanunsyo na ng Miss Grand International Organization ang paglilipat ng titulo at korona kay Christine Julian o CJ Opiaza ng Pilipinas. Kasunod ito ng ginawang pagbawi ng corona o pagre-resign ni Rachel Gupta ng India na siyang unang hinirang na 2024 Miss Grand International. Base sa announcement ng organizers ng pageant, gaganapin ang coronation kay CJ Opiaza sa darating na June 3 sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Si Opiaza ang hinirang na first runner-up sa nakaraang Miss Grand International. Kapag nangyari ang coronation, ito ang kauna-unahang pagkakataon na kinoronahan ang Pilipinas bilang Miss Grand International. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 6, versikulo 12, na nagsasabi, sapagkat sino nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino, sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend! Weekend!